So ito yung naging problema ko dito sa solar setup ko mga idol. Sa tinagal-tagal na nating nagsa-solar, ito na siguro yung pinaka medyo malala yung naging problema ko dito sa solar setup ko. Welcome back idol mga ka-solar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. So dito kasi lumalabas yung araw sa amin. Ayan o. Yan, dyan banda. Tapos dito naman sa likod ko bumababa yung araw every hapon. Yan, yung solar panel naman natin ay nandito banda. Ayan. Ito. Nandito. Ayan, nandyan. So ang problema mga idol, ito. Ayan o. Napakalaking bahay. Alright. See, ang taas. Second floor. Ayun yung panel natin. So kapag ka bumaba yung araw mga idol, dito yan. Dito bumababa. Ayan. Bandang alas 3. Alas 3 or 2:30 ng hapon. Wala na yan. Patakpan na. Ay nako. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado. Pero sa mga nagpapakabit ng solar, so kailangan nyo ring planuhin ng maigi yung future ng setup nyo, no? Kung sa tingin nyo ba magkakaroon ng aberya sa future. So sa akin ito ay na-imagine ko na rin. Kaya lang hindi ko na-imagine na ganito kataas yung may papatayo dito. Dahil nga nasa pinakalooban kami ng syudad, no? So hindi ko akalain na may ganitong magpapatayong kataas na bahay sa tabi ko. Pero ganun talaga, unpredictable nga sabi nila. Wala tayong magagawa. So hindi natin kontrolado dyan. Ang gagawin na lang siguro natin dito is plaplanuhin natin maigi kung saan pwedeng ilipat. So dito kasi open pa naman dito. Ayan, kung makikita nyo open pa. Pwede siguro nating ilagay banda rito yung panel or dito. So siguro sa future pagka nagkaroon tayo ng budget, kung maraming sumuporta sa ating mga videos, magkaroon tayo ng budget, so magpapatayo tayo dito ng maliit na office natin, kung saan dito na rin lang natin ilalagay yung mga solar panel natin. So 5 piraso pa man din yan. Mamaya ipapakita natin kung ilan yung harvest natin during peak hours. So nandito yung araw nyan. Ayan, nandito. So pagkahapon doon nababagsak. So makikita nyo yung harvest natin during peak hours, 11 AM to 12 hanggang sa wala na tayong ma-harvest, no? Ay nako. Start tayo mga idol ng 6:11 ng umaga. So ngayon is meron tayong 72% sa ating baterya at wala pa tayong load. And then harvest natin, meron na tayong voltage pero wala pa tayong amperyahe. Ngayon ang routine ko ng umaga is magsasaing tayo ng tubig syempre. So makakadalawang saing tayo nito ng tubig panligo. Ayan, so yung load natin is 1 kilowatt. So syempre susukatin natin yan gamit yung amp tester. Ito yung gamit natin.
So ang lumalabas ngayon is 29 ampere mga idol. Ayan. So tali naman dun sa reading ng ating inverter, no? Parehas naman sila. So sa ganitong oras mga idol, ang load natin is plancha at saka yung induction cooker. So pumapalo tayo dito ng 2 kilowatt ng umaga. Pero sa ganitong oras is wala pa tayong gaanong harvest. So napakaliit pa lang. Ayan. So time check tayo mga idol. Alas 9, quarter to 10 ng umaga. So kaninang umaga nandito yung araw, no? So ngayon alas 9 na, andyan na yung araw. So check natin kung ilan yung harvest natin sa ganitong oras. So kaninang alas 6 ng umaga mga idol, kung matatandaan nyo, nag-start tayong gumamit ng ating baterya sa ating solar is nasa 70% mahigit, no? Hanggang sa bumaba tayo ng 66%. Ayan, so ngayon alas 9 na, mag-aalas 10 na. Check natin kung ilan yung harvest natin dito at kung ilan yung laman na ng ating baterya. Okay, so check natin. So as of now mga idol, alas 9:41 ng umaga, ang harvest natin is nasa 1.65 kilowatt. Ayan, so nasa 8 ampere tayo, 202 volts sa 5 pirasong solar panel na 590 watts na OSDA. Okay? And then yung baterya natin is nasa 72%. So yung load natin dito mga idol is ilaw, and then internet, router, tapos TV ng aking anak. So nanonood siya ngayon. And then yung ating ref dito na inverter type. Ayan. Ayan yung ating load as of now. So hindi pa tayo nakakapagsaing. Ayan. So ang pumapasok na amperyahe dito sa ating baterya na 250 ampere. I mean 250 amp hour pala, sorry. So ang pumapasok dito ngayon is nasa 26 ampere. Ayan, under 52.9 volts, 72%. Ayan, so balik ulit tayo mamaya mga alas 11, alas 12. Check natin mga idol kung ilang oras niyang mapu-full charge ito. Okay, so tandaan nyo nag-start tayo sa pinakamababa, 66%. So nasa 72% na tayo. 9:43 ng umaga. Okay? So time check tayo mga idol, 10:30 ng umaga. So yung harvest natin nasa 1,400 watts, 76%, at meron tayong load na 500 watts mahigit dahil nagluluto na tayo mga idol sa ating rice cooker. Ayun lang, dahil maulap mga idol sa ganitong oras, alas 10 alas 10 ng umaga, so hindi natin makikita yung harvest. Ito kasing alas 11 ng umaga, dito na pumapasok yung peak sana ng harvest natin, no? So ayun, pero at least meron pa rin tayong meron pa rin tayong harvest na 1,600, 1,700. Ayan, so paaraw na. So, lumalabas na yung haring araw, pasilip-silip. Kaya lang ang maganda dito sa ganitong panahon, medyo maulap pero maliwanag. Actually, yan naman talaga mga idol yung maganda or ideal sa ating solar panel dahil hindi siya masyadong nag-overheat. Kapag kasi nag-overheat or masyadong mainit is hindi rin natin nakukuha yung maximum harvest ng ating solar panel dahil nga gawa ng nag-overheat yung ating mga solar panel is bumababa yung efficiency ng ating harvest ng ating mga solar panel, no? So ang pinakamaganda
na pag-harvest ng ating solar panel is yung maaraw pero medyo malamig or mahangin yung paligid, no, kasi nahanginan yung ating solar panel, bumababa yung temperature, mas gumaganda yung kanyang harvest. So hindi ko mo mainit is yun na yung ideal para sa ating mga solar panel. Hindi ganon mga idol, mas lalong bumababa or bumabagsak yung efficiency ng ating mga solar panel kapag ka tirik na tirik or napakainit ng ating haring araw. So pinaka-ideal is yung mahangin at maliwanag or maganda yung sikat ng araw. So, time check mga idol, 11:34 na ng umaga. And then nakapagluto na rin tayo ng ating kanin. So i-check natin yung harvest natin. Dahil medyo gumanda yung sikat ng araw mga idol, ayan. So nasa 2.2 kilowatt na yung ating harvest. At nasa 11.6 ampere. And then yung baterya natin nasa 87%. So may pumapasok dito na 36.6 ampere under 53.59 volts. Ayan. And then yung load natin 100 watts lang. Ang gumagana dyan is syempre yung ating ref, ilaw na dalawa at saka TV, and then yung ating wifi router. So napakaliit lang. So antabayanan natin kung anong oras tayo mafu-full charge sa ganitong klaseng panahon. So medyo maaraw na. Okay na yung panahon mga idol. Okay, so balikan natin ito mamaya. Time check mga idol, alas 12:24, 12:24 ng tanghali. So check natin kung ilan. Ayan, so 99% na tayo mga idol ng ating laman ng ating baterya at nagpapasok pa rin siya ng 2.1 kilowatt, and then may harvest tayo na 2.5 under 12.8 ampere ang PV natin, and then sa baterya 40.46 ampere. So syempre mababa lang naman kasi yung load natin, kaya napupuno niya yung laman or yung ating baterya. Ayan, so i-check naman natin kung makakapagpagana pa tayo mamaya ng isang aircon bandang alauna, kung hanggang ilang oras siya makaka-harvest ng patakip na yung ating solar panel dahil sa ginagawang bahay dito sa ating tabi. Okay, so time check tayo mga idol ay 1 PM, 1:16 PM. So check natin, ayan, 100% na tayo. Tapos yung harvest natin wala na, 300 watts na lang. Ganun din yung baterya natin is wala na pumapasok, kaliit na lang, parang 1 ampere na lang. So ayan, 300 watts. Bali nakaantabay na lang yung ating harvest ng solar panel dahil wala rin naman tayong load, maliit lang. So alas 2 na ng hapon mga idol. Ayan na yung araw, oh. So natatakpan na. Ayan, oh. Yan. So kaninang umaga is dito lumabas yung araw. Ngayon pahapon na, pag ganyan siya mga idol. Ayan. So dun bababa. And then syempre yung ating solar panel is nandito banda. Ayan. Dito ayun, oh, yung dulo ng isang panel. Ayan, hanggang dito. So talagang wala na, hindi na masisinagan. Baka nga kalahating bubong na lang, alanganin pa sa ganitong oras. Alas 2. Pero kahit ganun pa man mga idol, subukan nating magpaandar ng aircon para makita natin kung kakayanin pa. I-check natin. So meron pa naman tayong konting harvest, 200 watts. Bali binibigyan na lang niya is yung load natin na 200 watts din. Yung battery natin kasi puno na. So magsubok tayo ng aircon. Bali itong aircon na to mga idol is non-inverter.
7 horsepower. So subukan natin. Saka number 5 lang yung ating thermostat. So ayan, mandar na. Subukan natin. Tignan natin kung kaya pa niya sa ganitong estado ng ating solar setup. So ayan, oh. Kaya pa niya mga idol. Actually ngayon ko lang sinubukan ito kung kakayanin pa kahit natatakpan na yung ating solar panel. So meron pa rin pala 500 watts o 600 watts. Ayan, so hindi tumutulong yung ating baterya. Direct harvest papunta sa load. So kaya pa pala kahit papano. Pero mas maganda sana kung yung isang aircon pa. Kaya lang baka langanin na to. Ayan, maandar yung ating aircon dyan mga idol. Subukan nating magpaandar ng tubig. Isang tubig, paandarin natin to. Ayan, mandar na. So, check natin kung meron pa. Ayun. So hanggang 700 watts na lang mga idol yung sagad niya na kayang maibigay. So tumutulong na yung ating baterya, oh. 900 watts yung load natin. Tayin natin tubig, sayang. So, nakapatay na. Ayan, 600 watts running yung ating aircon na 0.7 horsepower under number 5 na thermostat. Ayan, at least meron pa. Pwede na yan. So time check mga idol, alas 6 na ng hapon. So meron pa tayong 98% na naiwan sa ating baterya. Ayan. So nagluluto tayo ngayon sa induction cooker at rice cooker. So yan lang mga idol yung araw-araw kong paggamit dito sa solar natin. So kaya naman. Sa ganitong percentage ng baterya, makagamit pa tayo ng 2 aircon magdamag. Ayan. So yun lang mga idol. Antabayanan nyo lang ulit ang ating next video. So update tayo regarding dito sa paggamit ng DE na inverter. Okay, so nga pala, itong solar setup natin sa mga hindi nakakalam ay 48 volts system and then 5 kilowatt yung ating gamit na inverter. Tapos yung baterya natin mga idol is 250Ah na LiFeO4 na battery and then 5 pirasong panel yung nakasalpak dito na 590 watts. Okay?